So anyways, may i-share nga pala ako sa inyo ngayon. Meron po kasing nangyari sa akin na hindi ko ginusto talaga. Ang nangyari nga pala sa akin kahapon, eto. Good morning guys! Kakagising ko lang po, time check muna tayo. 7:04 ng umaga. Medyo maaga nga pala tayo nagising ngayon sa kadahilanan po na last day na natin sa work ngayon. At bukas po, simula na po ng bakasyon natin. Ganito talaga ako pag sobrang excited ako, lalo-lalo na pagka huling araw na sa trabaho. Bale, yung next na pasok namin ay sa January 5 na. Monday na po yun. Next year na po yun. So, ngayon, mag-aayos lang ako ng babaunin ko ngayon. Syempre, kakain na rin ako ng almusal bago tayo pumasok sa work. Ito nga pala yung almusal natin. Yung tira kong paksiw ng isang araw. Ayan po. Bali, kukunti na lang kasing isda na nandito sa loob. At sabaw na lang yung naiiwan. Kain na tayo guys, bago tayo umalis. May paksiw pa tayo. Tapos hindi mawawala ang kape pag almusal. Sarap. Okay, time check muna tayo. 7:30 na ng umaga. Bago tayo pumasok ng work, tatapon ko muna tong basura dyan sa labas. So ayun po, sobrang lakas po ng hangin dito ngayon. Buti na lang at nakapagdala tayo ng gloves tsaka makapal na jacket para hindi tayo ginawin. Weather check muna tayo. 4 degrees Celsius po dito ngayon at sinabel pa ng lakas ng hangin. So bale, mamaya na lang tayo magbabike kasi nga naka-red light pa tayo at maghihintay lang tayo bago mag-green light. Okay po, nakarating na ako dito sa company namin at bibis muna ako bago tayo bumaba ulit. Ayun po, kaka-out ko lang sa trabaho at time check muna tayo. 4:20 na ng hapon. So napapansin nyo rin kung bakit maaga kami nakapag-out ngayon dahil nga po last day na namin sa trabaho ngayong taon. Ganun po kami every year. Pag patapos na yung taon at last day na sa trabaho, pinapauwi na kami ng maaga. So ganito yung ginawa namin kanina buong araw. Siyempre, kaninang umaga, nagtrabaho muna kami pero pagdating ng tanghali or hapon na, doon na kami nag-start na maglinis dahil ganun po kami kapag patapos na yung taon saka kami naglilinis dahil yun na rin yung nakasanayan namin na maglinis talaga bago dumating yung 2026 para na rin maganda yung pagsalubong ng taon natin next year kaya naglinis kami lahat. Siyempre, after namin maglinis, lahat kami, kinausap kami ng boss namin. At bago nga pala kayo umuwi, siyempre, pagkatapos ng trabaho, kailangan batiin nyo yung mga co-workers ninyo ng Yoy Otoshio. At gagamitin lang ito bago mag-December 31. Yun na yung greetings para makapagpaalam kayo. At pauwi na rin ako ng bahay, guys. Dahil sobrang lamig na po ngayon. At talagang iba na yung hangin ngayon. Talagang maninigas kayo sa lamig pag hindi kayo nagbaon ng makapal na jacket. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at may magpapa-shoutout nga pala ngayong araw. So, ito nga pala. Shoutout po mula sa inyo, Ma'am Janet and Oscar of Brampton, Canada. Ayun po. Thank you po sa panonood ng aking vlogs. Alam nyo po ba guys na isa rin yan sa dream na country ko ang Canada. Yan po, isa yan sa dream na country ko. At isa pang bansa na pangarap kong puntahan ay yung Europe. Dahil alam niyo naman po na gusto ko po talaga mag-explore sa ibang bansa. So anyways, may i-share nga pala ako sa inyo ngayon. Meron po kasing nangyari sa akin na hindi ko ginusto talaga. So ang nangyari nga pala sa akin kahapon, ito po, nasugatan na naman po ako guys sa trabaho. Talagang sinakto pa ng Pasko kahapon, saka ako nasugatan na naman po. Ayun, alam ko naman sa part ko na meron din akong mali, kaya ako nasugatan. So ito po, bali nakabalot po siya ng bandage, tsaka tape. So kahapon po yan nangyari guys.
Actually nung nagbuhat ako no ng bakal, bigla akong nahiwa dito kaya ang dami pong dugo na lumabas nung kahapon. Tapos nung ginamot na namin nung nakauwi na ako, talagang hindi pa rin tumitigil yung dugo dahil nga malalim yung hiwa nitong daliri ko guys. At ang masaklap pa, pangatlong beses na ako nasugatan nito sa isang taon po yan. Ang ngayong taon po, pangatlo na ito. Siyempre, hindi rin naman po kasing maiwasan na magkamali at talagang kailangan natin tapusin yung trabaho natin sa tamang oras. Kaya ayun, nagkaroon tayo ng konting speed sa trabaho. Kailangan ayaw kasi ng mga Hapon na na mabagal ka sa trabaho. Ang gusto kasi nila na matapos mo yung trabaho mo on time or mabilis ka dapat kumilos. Nakaka-pressure man po pero wala po tayong magagawa diyan kundi tapusin po talaga ito on time. At ang gagawin ko na lang sa susunod, talagang mag-iingat na ako pagdating ng next year. Talagang masakit na masugatan dito guys. Alam nyo naman po na masakit talaga masaktan, di ba? Kaya ayun, pagdating next year, sana talaga maiwasan ko ng masugatan ulit. Talagang napaka-hassle pong kumilos pag meron kang sugat sa kamay. Buti na lang meron akong gamot dito tsaka merong mga bandage na nilalagay. Hindi kasi kaya ng band-aid to actually kasi nga malalim kasi yung hiwa. Buti na lang talaga na meron tayong first aid dito. At maganda rin sa company namin na meron din silang first aid na nakalagay doon. In case na masugatan kami, meron namang pangunang lunas. Ayun po, kahit papaano naman po hindi ako pumunta ng hospital nung kahapon. Na agapan naman po kaagad. Talagang masasabi ko po talaga sa sarili ko na mag-iingat po talaga ako, lalong-lalo na next year. Hirap pong hindi po talaga maiwasan yan. Kaya sa amin guys na meron kaming kasabihan sa trabaho namin na Ansen Daichi. Or, ibig sabihin yan ay safety first. Basta mag-iingat na po talaga ako sa susunod at iiwasan ko na yung pagiging careless ko talaga. Di bali nang magdaan-daan na lang tayo sa kilos natin. Ang importante hindi tayo masugatan. Bali kanina nga po pala medyo nahirapan din akong kumilos dahil nga rin to sa kamay ko medyo hindi ko pa magalaw ng maayos. Hindi ko naman po gusto na mag-day off kasi nga last day na namin kasi kanina. Kaya ang ginawa ko, pumasok na lang po ako at para hindi po masayang yung isang araw. Hirap po kasi pag mag-yasipi tayo or mag-day off tayo kasi walang bayad yun pag ganun. Unless na lang po kung meron kayong UQ or paid leave. So, ang masasabi ko po sa mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Japan na magdoble ingat po tayo. Lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho sa factory, sa construction at sa iba pang mga field. Dahil isipin nyo po guys na merong pamilya na nag-aalala sa atin. Lalong-lalo na nasa Pilipinas sila. Mahirap na pong mag-alala sila kasi malayo sila sa atin. Kaya dapat lagi tayong okay. At wala pa tayong nararamdamang sakit at ingat po talaga tayo. Ayun po, God bless you po. So, paghuhugas na muna ako ng pinagkainan ko kanina ng mga baon ko kahit na medyo mahirap pong maghugas. Tina lang kasi etong right hand ko yung na sugatan. Pag nagsusulat kasi ako, left-handed ako kaya wala po tayong problema doon. Talagang kasanayan ko na lalo na pag kumikilos ako or pag may ginagawa ko, talagang kaliwa yung ginagamit ko. Pero wag po kayo mag-alala guys, di po ako nangangaliwa. So, Sabado na pala ngayon at ito na yung unang araw ng bakasyon natin. Bali sa ngayon, pupunta muna ako ng grocery para mamili tayo para sa paghahanda natin ngayong bagong taon. Kasi nga po maya-maya meron din ako pupuntahan kasi nagbabalak akong bumili ng maleta para sa paggagala natin bukas. Dadaan muna ako ng post office para maka-withdraw tayo ng pera para may pang grocery tayo ngayon. Okay po, andito na ako sa Lamo ngayon para mamili tayo ng grocery ngayon. Kasi hindi na natin ito maharap bukas, pero na tayo pupuntahan nun. Kuha na tayo ng pushcart.
po, kakauwi ko lang ng bahay. So ito nga pala yung mga pinamili ko kanina sa grocery. At isa-isahin natin to. Unang-una, bumili ako ng sibuyas, 3 piraso po. Tapos kamatis. Ayan. Meron pa tayong bawang sa ref kaya hindi na ako bumili kanina. And then mikang, itong orange. Or tinatawag natin na kiat-kiat kasi maliit lang siya eh. At ito na lang kasi yung gagawin ko pagka New Year. At saka ko lang siya lalagyan ng bigas. Kasi hindi tayo makabili ng, ng 12 pieces na prutas dahil nga mahal po yung prutas nila dito sa Japan. At ito, udong. Bala ko kasing mag-hotpot mamaya. Or nabe. So sabihin natin. Pamintang buo. Bell pepper, ito po. So ito po yung sabaw natin para mamaya. Itong kimchi nabe or hotpot. Ayan, ito yung isasabaw natin. Tapos pata. Ayan po, pata ng baboy. Bale, ito yung lulutuin ko sa New Year. Iniisip ko kasi na 3 putahe na lang yung lulutuin ko para sa New Year. 2 pang-ulam, ito po, at saka isa. Malalaman nyo na lang po sa New Year yan. At isang matamis din. Yan, basta sabihin ko na lang po sa vlog ko yan sa New Year. Tapos, bigas. Ayan po. 8 kilos na bigas. Dahil papaubos na rin kasi yung bigas ko dito, naisip ko na rin na bumili na rin dahil magbabagong taon na. Kailangan may bigas tayo na laman dito sa bahay. Para maganda po yung pagsalubong natin ng next year. At higit sa lahat, sushi. Ayan po. Bale, 6 pieces po yung sushi na nabili ko kanina. Ayan po yung price niya. Nasa 398 yen. At ito na rin lang yung kakainin ko ngayong tanghalian dahil nga nagda-diet po ako. Wow. At ito nga po yung total na pinamili ko kanina, guys. Nasa isang lapad din po or 10,201 yen. Ayan po lahat-lahat. Medyo konti lang po yung pinamili ko kanina at talagang nagtataas na po yung presyo. Lalong-lalo na po yung bigas dito po yung nagpapamahal sa atin. At good news nga pala kanina nung namili ako ng itlog, medyo nakamura tayo. Dahil yung original na price ng itlog, ginawa nilang kalahati kanina. Kaya nagpaayuda sila sa grocery. So yun din po yung good news, guys. At hindi ko po alam kung hanggang kailan po yung ayuda na yun. Sa ngayon, ilalaga ko muna itong pork belly natin. Para meron tayong uulamin mamayang gabi. Sasabayan natin ito ng sabaw ng kimchi. Kimchi nabe or hot pot. At ito nga sa liempo, bala kong gawing itong sisig. Para may uulamin tayo mamaya. Habang maaga pa, guys, kasi nga maya-maya aalis ulit ako at sabi ko sa inyo kanina na bibili ako ng maleta para bukas. Ito nga po pala yung sushi, guys. Ayan, iba't ibang mga klaseng sushi yan. Merong squid, merong salmon, merong shrimps at iba pang mga part ng isda. Ayan po. Okay po, titikman natin, guys. Talk nyo. So ayun po, nakagayak na ako. At palis na rin tayo para makabili na tayo ng maleta mamaya. Bali, magsusombrero na lang muna tayo. Kasi malamig sa labas na ngayon. At update nga pala ito sa sugat ko. Medyo nagagalaw ko na po itong kamay ko. Tapos nilagyan ko na lang ng band-aid kanina tsaka konting bandage. At least kahit papaano po hindi na siya dumudugo. Siguro after 3 days okay na to, guys. At magaling-galing na to. Kaya kahit papaano po nagagalaw ko na itong kamay ko ngayon. So time check muna tayo. 4:20 na ng hapon. So dito tayo titigin ng maleta, guys. Sa Ebisubashi. M-Coins pala tawag ng shop dito. Tara, pasok tayo. Ayan. Alam nyo ba na makakabili kayo ng murang maleta dito sa Japan na nagkakahalaga lang ng 3,000 yen? So ito ngayon nagustuhan ko, kulay gray yung kulay ng maleta at mura pa.
Tapos meron din silang Legend Walker dito. Isa rin itong matibay ng maleta. Pero nung nakita ko yung presyo nito, napakabigat sa bulsa. Ayan po, 62,000 yen. Kaya pass ako dito sa maleta na to. At meron din silang special price dito na nagkakahalaga na lang ng isang lapad mahigit. Dito naman may mga iba't ibang sizes sila ng maleta dito. Merong M size, merong S size. Depende yan sa mga gusto ninyo. At marami rin bumibili ng mga maleta dito. Alam natin na presyong pangmasa ito. At ang maganda dito, halos kalahati ng presyo ang mababawas dito. So ito nga ang pinili ko. Dahil napakamura nito. Buti na lang at pinayagan kami ng sales clerk dito na i-check lahat nung nasa loob ng maleta. Bale, ito na nga, binuksan ko na ito at ito nga yung laman nito. So nakita ko meron silang belt lock dito para na rin sa safety ng mga gamit nyo dito. Bale, inisa-isa ko lang siyang buksan guys para alam natin kung gaano siya kaganda. So okay naman po ito para sa akin at dito naman pwede kayong maglagay ng mga damit nyo dito basta yung kakasya lang dito sa maleta na to. So, okay ito para sa akin. Ayan, bali sinarado ko na siya. Tapos next naman, pwede kayong maglagay dito ng mga documents ninyo or may mga charger kayo. Basta kakasya lang dyan sa loob. So far, so good nga ito para sa akin kaya bibiling ko na ito. Okay po, nakauwi na ako ng bahay at namili nga pala ako ng maleta guys para gagamitin natin bukas. Ayan. Ang kagandahan dito, nabili ko sa murang presyo. Nasa 2,900 yen po. Kaya all goods na po ito at makikita nyo na bagong-bago pa. Kasi dito ko na ilalagay yung mga damit ko tsaka yung mga pangangailangan ko tulad ng charger tapos toothbrush para sigurado. Tsaka kinakailangan ko na rin bumili ng ganitong kaliit na maleta para in case na may lakad ako or kung may pupuntahan ako, dala-dala ko ito. Ang meron na sa aking maleta yung pag umuwi ako ng Pinas na malaki. Na pang 30 kilos talaga. Ito po kasi pang magaan lang po ito kaya bumili na po talaga ako. Anyways, magluluto na po ako ng ulam ngayon at ito nga yung lulutuin ko. Meron ng liempo dito na pinakuluan ko na kanina at gagawin ko itong sisig. Tsaka meron tayong nabi dito. Ayan yun na yung sabaw natin para mamaya. Okay po, ito na ang ating nilutong liempo sisig. Ayan po. Bali nilagyan ko na siya ng chicharon sa ibabaw para may toppings. At yung nabe, pinapakuluan ko pa lang. So bali papakita ko na lang sa inyo. Ito po. At ito nga yung ginamit ko sabaw, yung sabaw ng kimchi. Maya-maya haluin lang natin to. Pag kumulo na. Di pa kasi pwede to guys. Di pa siya masyadong mainit. Yan. Maglalagay na tayo ng mga damit dito sa maleta ko para bukas. At syempre magdadala ako ng gloves ko dahil malamig po sa pupuntahan natin. Ito syempre yung sweater na natin. Dala tayo na siguro 2. Dahil 3 days po tayong mamamasyal para sigurado. At makakapamili pa tayo ng mga damit natin. Pali bukas ilalagay ko na lang yung mga dito, yung mga pabango tsaka yung deodorant ko, pati toothbrush. Kasi nga gagamitin ko pa yun bago umalis.